Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook reel posted by Ian Cruz. Pahayag ito ni Congressman Terry Ridon. Kine-question niya yung malaking gastos ni VP Sara sa pagbiyahe niya from 2025 up to now. Laki na daw ang gastos. 8 million pesos. Saan daw nanggagaling yung pera? Oh, yeah. Doon po sa sinasabi lagi na huwag niyong pakialaman yung mga biyahe ng ating pong pangalawang Pangulo dahil ito naman daw po ay personal po niyang pondo. Pero kailangan po natin maglinaw ngayon. The Vice President has been out of the country from 2025 to 2026 for 91 days. Pagka po kinalculate po natin kung gaano po kalaki yung gastos po nito para sa kanya po mga biyahe, ito po ay around 8 million. Pinagsamang flights, pinagsama pong pang-araw-araw na gastos, batay po sa United Nations Daily Subsistence Allowance. Ibig sabihin yung pong gastos para sa mga hotel, gastos po para sa pagkain, at iba pa po mga incidental expenses. So ibig sabihin, kailangan po natin ibangga yung pong 8 million around. Sabihin natin 5 million na gastos para sa biyahe po ng pangalawang Pangulo doon sa kanya pong salin. Kasi ano yung nakalagay sa salin ng 2024? Una, wala pong cash dito. Zero yung cash in bank, cash on hand ng pangalawang Pangulo. Pero pangalawa, even assuming na may cash ang ating pong pangalawang Pangulo, hindi lang po niya na-deklara po ito. Ano po yung monthly income na kailangan ng isang tao para makagastos ng 5 million to 8 million na travel sa loob po ng 2 taon para sa 91 trips. I think around 3 million per month yung kailangan po ito para hindi po masahid yung pong kinikita ng isang tao para ma-afford po itong 8 million total trips po. Eh, magkano lang po ba yung sahod ng pangalawang Pangulo? Tingin ko hindi maabot ng kalahating milyon kada ba. So, very important na maglinaw na even if the Vice President is supposedly paying for these trips from private funds, saan ho galing yung pong private funds na ito? Can it come from her salary alone? I don't think so. Kung gaano po. Okay, unang reaksyon. Sino ba ang government official na natanggal sa pwesto dahil palagi siyang biyahe ng biyahe? Hindi ba ito si Ridon? Ano ba yun? Parang youth commission ba siya noon? Nainis si Tatay Digong natin dahil yung biyahe ng biyahe, ginagamit ang pundo ng taong bayan. Biyahe ng biyahe. Ayaw ni Tatay Digong. Ayun, sinibak itong Ridon na ito. So, meron ba siyang moral ascendancy bang tawag? O anong karapatan niya? Na baka nakalimutan niyang nasibak siya panahon ni Tatay Digong dahil sa sobrang biyahe sa abroad. Ang taong bayan po, Congressman Ridon, hindi madaling makalimot sa mga ganyan. Mabuti sana kung wala kayong record na ganyan, na nasibak kayo dahil sa sobrang biyahe nyo. Ginamit ninyo ang pera ng taong bayan, samantala si VP Sara, private funds. Anong pakialam nyo? Hindi naman niya ginagamit ang pondo ng taong bayan. Karapatan niyang magbiyahe. Ini-invite siya ng mga OFWs kahit saan. Gusto nilang marinig, makita, personal si VP Sara. Oh, bakit? Naiinggit kayo? E di magbiyahe rin kayo. Kaya, to me, walang karapatan itong si Ridon na kumwestiyon yan. Ano lang siya, inggit or, I don't know, pilit nilang ikinokonek sa impeachment ni VP Sara yung alleged unexplained wealth na wala naman silang prueba. Okay. Yun. Naging matagumpay ang prosecution.
na nailabas ang mga tax records o bank records ni VP Sara. Does that mean their victory? No way. Sabi ni Attorney Regal Oliva, documents does not speak victory. Baka mamaya, sabi ni Attorney Oliva, you watch out what you should ask for. Kasi nga, baka mamaya, baka itong mga tax records, bank records, lalabas na malinis ang lahat. Ibig sabihin, lalong mapapatunayan na malinis si VP Sara dahil sa ipinalabas na tax record, lalo silang matatalo. Ako, naniniwala ako na malinis itong mga records ni VP Sara kasi nagsalita na siya bago nasimula ng impeachment proceedings. Magre-resign ako, sabi niya, pag mapatunayan ninyo na meron akong unexplained wealth. Hindi niya sasabihin ng ganun pag wala siyang basihan. Alam niya kung ano yung bank records or tax records nila. Kaya ito ang exciting part pagdating sa article, I don't know anong article. Kasi sa ngayon, yung article na tinatalakay is yung confidential funds. And after yung day 11, wala naman silang napatunayan. Alam na natin lahat yung mayroong notice of disallowance, tapos lalo pang nakapabor kay VP Sara, yung sinabi na nasi-single out siya dahil yung state auditor, sinabi niya nga, si VP Sara lang ang na-audit ng ganun. Of all the government officials na mayroong confidential fund, si VP Sara lang ang inaudit nila. Ano ibig sabihin nun? That's selective audit. Kung mayroong selective justice, meron ding selective audit na to me, lalo lang pumapabor sa public image ni VP Sara dahil lumalabas na pinipersecute nila, pinapahirapan nila si VP Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ni anak ko diri sa gipatindog nga balay ni Janmel nga taga Sitio Malipayon. Sumuna ni ang gipatindog nga balay nga pagaatopan karon ug mao na ni ang ngero nga gitabang nga gihatag sa iya nga iyang iatop karon. O karon human na gyud ang pag-atop sa balay ni Janmel. At sa Ginoo sa nagatag sa siya nagatop na gid ko sa gikon nga balay. Gipatindog nga balay. Ipatindog nga balay. Oo, so nakigpuyo lang dai ka sa imong mama. Oh. So pila na ka bulan nga nakigpuyo ka? So dugay-dugay na gyud. So karon pa ka nakabalay. So salamat kayo.